Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagmamakaawa si Zoe sa kanyang daddy na si Dr. RJ Tanyag at dito na nga ay pinagbigyan ni Dr. RJ si Zoe dahil sa gusto ni Zoe na makipagbati na si Moira at nanghihingi na ng tawad sa kanya. Dito na nga ay hindi nga naniniwala si Dr. RJ sa mga ginagawa nga ni Moirang paluhod-luhod pa na kung saan kahit ano pa ang sabihin niya ay hindi na siya maniniwala dito dahil isa siyang sinungaling. Dito na nga ay sinabi ni Dr. RJ Tanyag na patatawarin kita pero isang kondisyon. Magmamakaawa o manghingi ka ng sorry dito kay Lynette na kung saan marami kang kasalanan dito. At sinabi naman ni Moira at ni Zoe na wala naman siyang kasalanan dito dahil sa kanya siya may kasalanan, hindi kay Lynette. Kaya sabi ni Dr. RJ na kaya nga sinisisi mo si Lynette sa pagkakahiwalay natin sa pagkahulog ko nang dahil kay Lynette, 'di ba? Kaya dito na nga napag-isip-isip si Moira na sorry na lang kay Lynette at gagawin niya ang lahat ng mga sinasabi ni Dr. RJ Tanyag. Agad naman itong tinawagan ni Dr. RJ si Lynette para ito ay kausapin. Sinabi niya dito na makikipag-ayos at maghihingi daw ng sorry si Moira sa kanya. At nagdadalawang isip itong si Lynette dahil sa sinabi ni Giselle na mag-iingat daw siya dito kay Moira dahil marami na itong ginagawa sa kanya or patibong lang ito na para magbati na sila. Pero ito naman si Dr. RJ Tanyag ay sinabi niya dito na kung ayaw mo naman maiintindihan naman kita. Kaya doon na sinabi ni Lynette kay Giselle na baka kasama naman si RJ kaya it's okay lang na makipag-usap at sasama din daw si Giselle sa kanya. At narinig ni Dr. Carlos Benitez na sasama din daw siya na kung saan nagulat siya sa mga sinasabi ni Lynette na manghihingi ng tawad si Moira sa kanya at delikado iyon kaya dapat siyang sumama. Pero hindi nga siya pinayagan ni Lynette dahil sa marami siyang gagawin na trabaho sa kanyang opisina na kung saan dito na nga ay isasama naman daw niya si Chang Susan at saka si Josa at sasama din daw si Ma'am Lynette. At dito na nga ay pumunta na sila sa isang restaurant kung saan doon sila magkikita at hindi pa nga dumating itong si Moira at saka si RJ na kung saan nagkunwari lang pala ito, sabi ito ni Lynette, na kung saan baka patibong na lang naman ng ginagawa nito sa kanya. At agad-agad naman nagsabi si Chang Susan kung wala pa sila ay kakain muna tayo. At sa kalaunan ay dumating din sila ni Dr. RJ Tanyag at saka si Moira na kung saan kinausap ni Dr. RJ itong si Giselle na pwede bang sila munang tatlo ang mag-uusap. Kaya dito na umalis muna si Giselle at nagsabi sa kay Dr. RJ Tanyag na basta mag-promise ka pagkatapos nito ay mag-uusap tayo. Umuo naman si Dr. RJ at dito na din pinaalis ni Lynette itong si Chang Susan at saka si Josa at nagbilin pa itong si Chang Susan na baka gusto niya na or nangangailangan siya ng tulong ay andyan lang sila sa tabi-tabi. At umuo naman si Lynette at dito na nga sila nag-usap tatlo at dito na sinimula ni Lynette ang pag-uusap na kung saan hindi nga siya naniniwala dito kay Moira sa mga ginagawa nito dahil hindi naman ito ang karakteristik ni Moira kasi hindi naman ito nanghihingi ng tawad at kung sabaga once in a blue moon lang itong manghingi ng tawad pero hindi siya sigurado kung totoo at seryoso ba ito sa mga ginagawa. Dito na nga narinig ni Chang Susan na nagsosorry na si Moira. Ito nga ay umapila nga si Chang Susan at lumapit sa kanila at sinabing hindi sapat ang sorry sa sasabihin niya kay Lynette kasi sa napakadami-dami niyang kasalanan sa mag-inang Lynette na ito ay dapat may gagawin pa siya na hindi lang ganyan at dapat siyang lumuhod, sabi nga ni Chang Susan sa harap ni Lynette na kung saan sabi ni Dr. RJ ay kailangan pa ba at sumagot na din si Josa. Oo, sa kadami-damihan na ba ng ginagawang masama ni Moira sa mag-inang si Lynette at saka ni Annalyn, hindi pa sapat ang pagluhod sa harapan ni Lynette. Dito na nga ay nag-usap na nga si Dr. RJ Tanyag at saka si Giselle kung saan sinabi ni Giselle dito ang katotohanan tungkol sa mag-ina na sinungaling talaga ang dalawang iyon na kung saan
nag-text o tumawag si Giselle at sinabihan siya na sa bakasyon daw siya. At dito na nga nalaman ni Dr. RJ Tanyag at sinabi niya nga dito na hihiwalayan niya na si Moira at tuwang-tuwa naman itong si Giselle sa mga naririnig niya sa kanyang kapatid. At sinabi niya dito kung ano ang balak niya kay Lynette. Pagkakabalikan pa ba kaya dito si Lynette at saka si Dr. RJ Tanyag? Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang abot kamay na pangarap. Kung bago lang po kayo sa akin channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.